So, eto na nga po, napaghahalata na ni Senator Tito Soto ito pong ginagawa ng defense team ni Sara Duterte na pangliligaw po sa tunay na issue. Doon sila pumopokus sa mga typographical error, sa mga nagkamaling mga date o nagkamaling oras, maling spelling. Doon po pumopokus itong mga tagapagtanggol ni Sara Duterte. Napansin niya ni Tito Soto kasi alam niyo po ang impeachment trial ang dapat na malaman natin dito, si Sara Duterte ba ay nag-grave threat o hindi? Yun ba ay seryoso ba siya sa kanyang pagsasalita na yun? Kaya lang nga po nililigaw at buti na lang talaga nagsalita ang ating senador na si Tito Soto para po makontra itong bagay na ito. Judge Soto, let's give way to seniority. Thereafter, Senator Judge Pangilinan. You may proceed, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. This will be very quick. Naliligaw ako eh. Because I think that even some members of the public that are watching naliligaw doon sa discussion of grave threat and inciting to sedition. Di ba sa regular courts naka-charge yun, Mr. Witness? Sir, wala pa ho. As far as I know, as far as the NBI Cybercrime Division is concerned, wala pa ho sa court, Your Honor. Nasa preliminary investigation pa lang ho yung case natin. So pero sa regular courts pinafile, di ba? Yes po. Opo. Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba? Opo, Your Honor. At saka other high crimes. Yes po, Your Honor. Hindi grave threat at saka inciting to sedition, di ba? I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na... Pero hindi yun ang main charge, di ba? Yes, Your Betrayal Honor. public trust. Opo. Sige, kasi naliligaw ako eh. Thank you po, Your Honor. Thank you, Senator Judge Soto. Senator Di Judge... ba? Si Tito Soto na yan, isa sa senator judge. Naliligaw, nalilito. Ano ba talaga ang pinag-uusapan dito? Ano ba talaga ang ating tinitignan dito? Kasi betrayal of public trust, napunta na po doon sa teknikalidad. Sa halip na nandito lang sana, pumailalim na po ng pumailalim. Kasi nga po, ang tinutumbok ng depensa ni Sara Duterte ay ma-dismiss itong impeachment na ito sa pamamagitan po ng pagsilip sa mga teknikalidad. Ngayon, ako nga talaga, nanonood ako Nagtataka talaga ako, bakit pati mga typographical error yung ma'am, nalagyan ng A sa may kabila, sa may dulo, naging mama. Kino-question po yun. 3 magkakaiba po na affidavit daw, bakit daw parehas may mama, mama, mama? Diba? Kaya sinuplak sila nitong si Attorney Lotok na kahit ano pa ang maging obserbasyon diyan, hindi may kakaila na yung mga sinabi ni Sara Duterte ay grave threat. Diba? Ito pa. Senator Kiko Pangilinan naman ngayon. Pangilinan. Yes, very quickly lang dahil napag-usapan ito since nag-umpisa tayo ng hearing. Yung authenticated video ba AI? Yun, No, sir. natumbok. Ito ba fabricated? No, sir. It's Ito not, ba sir. spliced? Hindi po, sir. So in other words, yung video ay accurate Yes, sir. and representation of what happened. Authenticated. Kasi 2 linggo na nating dinedebate kung i-admit ba o hindi o et cetera, et cetera. Yun. Hindi naman din sinasabi ng prosecution na altered or spliced or yung defense altered or spliced. Tama? Yes, sir. Okay. Obviously, Yes, go ahead. well, Tama, di ba? Hindi kinokontra ng depensa ni Sara na yung video na napanood nating lahat ay AI or splice o eto'y altered. Hindi po nila kinukontra, bagkus nga pinatutuhanan pa nga
na itong mga utterances na ito ni Sara Duterte, nabigkas niya yan dahil nga daw po merong banta sa kanilang mga buhay doon sa loob ng HOR o House of Representatives. Yun nga yung napaka labo. Bakit doon pumupunta? Bakit doon sa pag-authenticate ng mga video? Bakit sa mga typographical errors pumopokus itong depensa ni Sara? At bakit nila gustong palabasin na ang may kagustuhan nito o ang may pakana nito ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil under niya itong DOJ at NBI. Diba? Kinwestiyon din diyan. O ano ba? Pwede bang utusan ng DOJ ang NBI? Sabi ng si Attorney Lotok, oo. Kasi under sila ng DOJ. Sabi naman nitong abogado, hindi ba kayo tawag dito? Parang kayo, individual kayo, kumbaga may sarili kayong galaw, kayong NBI. Sabi nung sinabi, kami po dapat meron po kaming pananagutan na kapag inutusan kami ng DOJ, dapat kaming kumilos. Ayon sa batas daw yun. Diba? So, ang labo Diba? Kasi ito po, sa totoo lang, ang inaasahan talaga natin dito sa impeachment, yung blood batan. Nasabi nga ni Sara Duterte, blood bath. So si Sara Duterte mismo ang sasagot sa mga katanungan, magpapaliwanag at siya ang magsasabi kung bakit niya nilustay yung pera, bakit siya nag-grave threat kay PBBM, kung pasisinungalingan ba yan. Kasi yun yung inaasahan natin dito sa unang article of impeachment na sinusubaybayan natin, itong betrayal of public trust. Tinitignan natin yung mismong magiging salita nitong si Sara Duterte kung bakit hindi natin siya dapat ma-impeach dahil po sa kanyang mga grave threat, di ba? Yun. Mismo ang mga dean alam nyo, mga dean po, mga constitutionalist, mga abogado, sinasabi nga nila, kumbaga parang napakahina po ng depensa ni Sara Duterte, milyon-milyon ang mga ginagastos ng depensa ni Sara Duterte. Tapos ang makikita lamang natin ng mga ganitong yung mga tanungan, parang ang layo dun sa sa pinupunto dun sa sa betrayal of public trust, doon sa grave threat. Ang layo pati sa inciting to sedition. Teknikalidad ng video ang pinupukusan, napanood naman yan ng lahat ng Pilipino. Lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas at maging mga OFW, mga nag-migrate na sa Amerika, Canada, Japan, napanood yan. Tapos tayo, para alam mo ginagawa nyo ba kaming tanga? Ano ba akala nyo, hindi namin napanood yung video na yan? Ano ba akala nyo, nakalimutan na namin yung video na yan? Pwede ba naming makalimutan yan? Sara Duterte nagsalita niya, galit na galit yan, 2 oras, napanood naming mga Pilipino yan. Kaya paano mangyayari na parang ang dating, gusto nilang kontrahin yung video na para, totoo ba yan, tama ba yung video na na-authenticate nyo, tama ba yan? Ano ang mo, credentials mo, meron ka bang kakayahan na i-authenticate yan? Ikaw nag-record, nasan yung raw file? Ito gaguhan. Ginago nyo na nga kami. Diba kayong mga Duterte, ginago nyo na nga kami ng 6 na taon. Pinagmukhaan nyo kami na si Digong ang pag-asa ng bayan. Yung pala si Digong ang magbabaon sa atin sa lusak. Tapos andyan pa ang kanyang anak
na walang silbi, inutil na Vice Presidente, puro pa paninira kay PBBM at nang makitaan ng mga paglabag sa kanyang sinumpaang tungkulin, ginagago na naman tayo. Ano to? Walang hanggang gaguhan ba to? Sara Duterte, yan ba talaga ang ano mo? Yan ba talaga ang tinutumbok mo? Yan talaga yung gusto mong landasin ng iyong depensa na magmukha kami lalong engot dito sa issue ng impeachment mo? Tatanong lang po So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Ingat po kayo ha, ingat po kayo. Salamat po.